Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. And then 1 Corinthians chapter 10 verse 31 sa English po natin babasahin. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Do it all for the glory of God. Tayo po na mga Kristiyano dapat po nahahayag sa ating buhay at sa ating ginagawa ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi pwede po na ang isang Christian po ay maging blessing or instrument of righteousness. At pwede rin naman siyang maging stumbling block, or kahihiyan sa ibang tao. Kaya mag-iingat po tayo. Yan po yung paalala sa atin ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ako po'y napakapalad kasi isa po sa aking mga naging ministry ay yung pong pag-handle ng mga company Bible studies. At alam niyo po, napakaganda po minsan ng mga pinapakita pong patotoo ng maraming Kristiyano. Kadalasan pong naririnig ko ay yung taong yan napakasipag, napakamasunurin, napakabait, at higit sa lahat ay hindi siya tamad sa kanyang ginagawa. Matutuklasan ko po na yung tao pa lang yun, pag in-interview ko, Christian. Kaya lang minsan may naririnig din po kung hindi maganda ang patotoo. Sasabihin nila, naku, meron dyan, Christian nga hindi naman masipag at hindi naman masunurin, reklamo ng reklamo. Lagi lang siyang sabi ng Lord, Lord. Pero sa totoo, hindi naman nakikita sa kanyang ginagawa. Doon po ako nalulungkot. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tayo po'y pwedeng maging blessing at pwede rin tayong maging stumbling block. Sa mga lugar na ating pinupuntahan. Kaya paalala po sa atin mga kapatid itong 1 Corinthians chapter 10 verse 31 at Colossians chapter 3 verse 23. Ngayon, lagi lamang po nating iisipin na tayo hindi lamang Kristiyano sa church. Tayo po ay Kristiyano sa tunay na buhay. At dito po mapapatunayan natin yung ating totoong pagiging Kristiyano sa workplace. Kadalasan doon po yan nasusubok. Doon po sa lugar na kung saan nakikisalamuha po tayo sa iba't ibang uri ng tao at maging sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, ito po dapat ang ating mga katangian. So unang-una po, Christians should be excellent people. Yun po sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 23. Kasi hindi naman tayo naglilingkod para sa tao. Lahat ng ginagawa natin, ipinaglilingkod natin sa Diyos. At alam natin na ang Diyos din ang nagbibigay ng gantimpala sa atin. Sabi sa verse 24. Kaya para sa atin, ang basihan ng ating paglilingkod ay hindi po yung aplos o palakpak ng tao. Ang basihan po ng ating paglilingkod dapat ay kung nabibigyan natin ang kaluguran ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya mahusay ka bang magtrabaho? Mahusay ka bang gumawa ng iyong mga responsibilidad? Tayo mga Kristiyano dapat po ay mahusay. Excellent po tayo. Number 2, ang mga Kristiyano po ay dapat laging mapagpasalamat. Tayo daw po yung tinatawag na mga thankful people. Laging praise the Lord, praise the Lord. Tayo yung hindi mareklamong tao. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 20, always giving thanks to God the Father for everything. Tandaan nyo for everything. Lagi tayong nagpapasalamat. In the name of our Lord Jesus Christ. Ginagawa natin yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya alam nyo po, ang totoong Kristiyano hindi at mareklamo. Resilient po yan. At mapagpasensya po yan. Tigit sa lahat, itong Kristiyanong ito, kahit nahihirapan, ay ginagawa niya pa rin yung kanyang dapat gawin. At sa trabaho, doon masusubok tayong mga Kristiyano kung tayo matyaga at masipag. Pangatlo, ito mapapansin nyo po sa mga totoong Christians, they are mission-minded people. Hindi sila nagtatrabaho para sa pera lang or para sa kanilang mga pangarap o ambisyon sa buhay. Kasi alam nila yung heartbeat ng Diyos. Ano po ba ang heartbeat ng Diyos? Souls. Dapat tayong mga Christian lagi nating iniisip ang souls o yung tinatawag na kaligtasan ng ibang
tao. Mission-minded dapat po tayo. Kaya kung pupunta man tayo sa ating mga trabaho, ang objective natin ay mag-share ng gospel. Kaya nagtataka minsan tayo, sasabihin natin, bakit kaya sa workplace namin ay hindi ako nagiging blessing? Kapatid, sinishare mo ba ang good news? Kasi kung ikaw ay nagsishare ng good news, kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Alam niyo po, sabi sa Mark chapter 16 verse 20 ay ganito, "Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them." Kita po ninyo, kumikilos po ang Diyos sa kanilang buhay habang sila'y nangangaral ng mabuting balita. Kaya huwag mong ikahihiya yung iyong pagiging Kristiyano sa iyong trabaho. Kapatid, dapat makilala kanila na ikaw ay disciple ng ating Panginoong Jesus. I-share mo ang good news. Pang-apat, Christians are loving people. Tayo po dapat yung pangunahin sa pagmamahal. Bakit? Ipaalala po sa atin yung sinasabi sa Romans chapter 14 verse 7. "For none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone." Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo yung dapat ay nagki-carry ng burdens of the weak. Tayo yung tumutulong do sa mga mahihina. At hindi tayo tumitigil sa pagmamahal sa tao. At hindi tayo judgmental. Hindi tayo inconsiderate sa mga tao. Dapat po tayo po ay selfless at higit sa lahat, tayo po ay mapagmahal, mapagpatawad, mapangunawa. Panghuli, ito magandang katotohanan. Napupuna ko po ito sa maraming Kristiyano. Christians are productive or fruitful people. Pagka ang isang Kristiyano pumasok yan sa trabaho at nananalangin siya palagi araw-araw, productive po yan. Kasi ang tawag po doon ay prayer fruit. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa John 15 verse 8. "This is to my Father's glory that you bear much fruit." Ang tinutukoy po dito ay prayer fruit. Pagka ikaw ay nagpe-pray everyday, kumikilos na makapangyarihan ang Diyos sa iyong mga panalangin. Kaya pag ikaw ay nagtatrabaho, nagtataka ka bakit bless yung iyong ginagawa. Dapat nananalangin tayo daily, mga kapatid. At may tinatawag ding bearing fruit in every good work sa Colossians chapter 1 verse 10. Dahil tayo'y gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, tayo daw po ay namumunga. At napakaganda po nung ganong patutuo, na yung mga Christians ay makikitaan ng mabubuting gawa. Kasi yung pala ang pagpapakilala na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita.